Ating lagyan ng point at saka line segment ang ating 4 boxes. Next po natin gagawin is to make a circle using this compass. So itong tip po ng compass ay ilalagay po natin dito sa center. And then ito pong other hand ng compass is we are going to adjust this one according to the length of our line segment. So iyan, okay. Okay na po siya. Same na po siya ng length. Tapos ang paghawak po ng ating compass is pwede po natin siyang lagyan dito or hawakan dito sa baba for para po siya may support, and then dito po sa taas, dito po sa handle, ito po yung lalagyan natin ng effort para po siya umikot. Ayan, ganyan po. So kung hindi naman po siya magalaw, so pwede pong wala na pong, or hindi na po hahawakan sa baba. Ayan. So nakagawa na po tayo ng circle. So gawin po natin sa 4 na boxes. Ganun po ulit ang gagawin. Yung tip po ng ating compass is ilalagay po natin sa ating center, and then, ayan. So since pareha lang naman po sila ng measure na 1 inch, so rotate lang po natin, or we are just, pwede pong pa, ganyan-ganyan po, arc po siya hanggang pong makabuo po tayo ng circle. So, huwag nyo pong pilitin na umikot po yung wrist ninyo para lang po makabuo ng circle. Pwede pong pa-arc po siya, or paunti-unti po yung gawa ninyo para po hindi po sumakit ang inyong wrist. Kasi kung hindi po tayo sanay, ay hindi po naman po talaga sanay kasi hindi natin usual na ginagawa. So, next po, meron na po tayong dalawang perfect circle na nagawa using the compass. Next naman po itong pangatlo nating line segment and point. So, lagyan po tayo or gumawa po tayo ng circle. So, yung effort po or yung atin pong force ay nandito po sa ating handle. So, hindi ko na po hinawakan dito kasi mabilis lang naman po siya. I mean, hindi na po siya nagalaw. Kasi masyado po siyang matulis at hindi, nabakat po talaga siya sa ilalim. So, kung actually po itong ginagawa, mabubutas po talaga ang inyong circle. I mean, merong unting butas. Yung mga students ko po ay sobrang butas na po yung center ng kanilang circle kasi nga po hindi naman po sila sanay na gumawa. It's their first time, so it's fine. So, kaya po sa final output po nila ay uulit sila ng gawa. So ito po, ang next po, ang last circle natin. Gagawin po natin. Okay. Alright. Okay, so we already have the 4 circles here. So next po natin gagawin. So this circle here is for regular hexagon. Regular pentagon, regular hexagon, regular octagon, and regular decagon. So meron po siyang mga measures na kailangan natin sundin according to the matatag lesson exemplar. So ang gagawin po natin is we are going to use a protractor. So gagamit po tayo ng protractor and of course pencil. So we are going to use this protractor here. So ang ating pong measure sa pentagon is 72 yung angle po. So kasi gagamit tayo ng protractor. So ang protractor po ay meron po tayong dalawang scale. Ito po yung inner scale and outer scale. So pag ganito pong protractor ang gamit ninyo, merong red at saka black. Yung iba naman po ay black lang po lahat. So since ito po ang ating center and ito po yung ating radius ng ating circle, ang gagawin po natin is we are going to place this center sa ating, itong gitna po ng ating protractor, yung katapat po ng straight po ng 90 degrees. So, ilalagay po natin dito or ipiplace natin sa center. And then, make sure that this radius will be aligned here. Hindi po natin dito ilalagay. Dito po natin siya i-align sa line na to. Kasi nandito yung nag-start ang 0. Kaya dito po natin siya dapat i-align. So, like this po. Ayan. And then, since ang measure po ng angle dito po sa pentagon is 72. So, we are going to find the 72 degrees. So, since ito po yung nagsimula sa 0, so dito po tayo titingin. So, we have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Since 70 po wala na pong nakalagay na 72 dyan. So, yung 70 dito, then bibilang po tayo ng dalawang maliliit na guhit. 1, 2, then lalagyan po natin ng point. So, after po natin lagyan ng point, we are going to connect yung point na to. So, hindi po natin all the way na i-connect dito sa point ha. Masyado lang pong malaki ang ating protractor. Kaya hindi po siya nagkasya sa ating circle kasi maliit lang po siya. Kasi kasya lang po siya sa bond paper na to na long. So, ayan po. I-straight po natin siya. You can use ruler or you can use this straight line of the protractor. So, gamit po tayo ng ruler. Baka tayo po ay So, ito po. Straight lang po natin. Papunta po sa center ng ating circle. Ayan. Huwag niyo pong guhitan hanggang doon. Dito lang po sa ating arc or sa ating pong boundary ng ating circle. Ayan. So, ito na po yung 72 degrees. So, ang next po natin gagawin is we are still going to measure ng 72 degrees hanggang makabuo po tayo ng 5 na ganito, na hati. So, next po natin gagawin, di ba ganyan yun kanina? So, we are just going to rotate the protractor. Ito naman po ang ating reference line. Ayan. So, ayan. And then, again, hahanapin yung 72 degrees. So, nasaan si 72 degrees? Make sure na hindi yung protractor para tama po ang ating pagsukat ng ating angle. So, 71 to 72, make a point, and then connect na po ulit dito sa ating center.
po siya masyado. So, we are going to make sure na ano po siya sa center. Para hindi po siya malaki or maliit. Ayan. Next po is, diba, dalawa na yan, or hanggang sa maging 5 po siya. Rotate po ulit natin ang ating protractor. Pwede pong natin i-rotate ang ating paper. Tapos, ganun po natin kung nahihirapan po tayo na tumingin pag ang protractor po ang may rotate. So, ayan. And then, look for the 72 degrees again. So, ito po yung 72. And then, connect po ulit. Connect po ulit natin. Okay. Ayan po siya. Then, another 72 degrees. Okay. Hindi siya tama. Ito yung center. Ito po siyang erase naman po natin later. So, we already have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, next po natin gagawin is this end here, this edge, and here also is we are going to connect them. So, using a straight edge. So, ayan po, kukonect po natin dito. So, drawing po tayo ng line segment. Ayan. Or chord. Chord po siya kasi may circle pa. Ayan. And then, kukonect po natin lahat yan. Papunta dito. Hanggang makonect po lahat ng ating mga points. Ayan. Ayan. So, nakabuo na po tayo. Or nagawa na po natin. Next po na step is we are going to erase these arcs here at yung loob para makita nyo po na siya ay pentagon. So, ayan. Erase po natin. Of course, using the eraser po ng pencil. Kaya pag gumawa po kayo ng ganito, you need to use pencil.